naiwan po sa kumbento. Bakit? Bakit siya nagpaiwan? Kinuha po siya ng Sakristan Mayor. Napagbintangan po siyang nagnakaw. Ayaw pa nga po niya akong pauwiin, ngunit dahil sa takot na maabutan ng alas 10 at mahuli ng Guardia Civil ay tumakas na lang po ako sa kumbento. Ngunit kahit na ako ay tumakas po sa kumbento ay nahuli pa rin po ako at pinaputukan ng mga Guardia Civil, kaya po ako ay nadalpisan sa aking noo. Mabahaging Diyos, iligtas niyo po mga anak ko! Walang dapat makaalam na inabol ako ng Guardia Civil, Nay. Pinagbintangan nila si Crispin dahil magalita lang tayo. Lahat ay maaari nilang ibintang sa atin. Huwag kayong labis na mag-alala, Nanay. Hindi nila sasaktan si Crispin. Kumain ka muna, anak. Pero ito na lang ang hinihingi ng ama. Umuwi po si tatay, pero umalis din kaagad. Huwag kang magalit sa iyong ama. Higit na mabuti kung kayong tatlo na lang ni na Crispin ang magkakasama. Higit na tatahimik ang buhay natin. Huwag kang magsalita na ganyan, anak. Hindi ginala ni Basilio ang pagkain dahil nawalan siya ng gana. Magkatabi sila natulog ni Sisa na noong gabing iyon ay panay pa rin ang usal at ng dasal. Hindi siya makatulog sa pag-aalala si Basilio sa kapatid. Maging sa kanyang panaginip ay nakikita niya ito kung paano pinaparusahan at pinapalo si Crispin ng Sakristan Mayor. Umuungol na ginising ni Sisa si Basilio habang tigid ng luha ang mga mata. Pinamumot ka! Ayaw po, Nanay. Nanaginip po ako na tayo ay nasa bukid at nag-aanin tayo ng palay. Ayaw ko na po mag-isa-isa, Nanay. Gusto ko po mag-iusapan si Don Crisostomo Ibarra na maging tagapastol niya po. Para po sa mga kalabang o baka. Bakit, anak? Basta po, Nanay, kunin niyo po si Crispin bukas sa kura at kunin niyo na lang din po ang sahod ko. Pagkasabi ko hindi na lang po kami magsasakristan. Magpapasto na lang po ako at magsasaka. Magiging malaya tayo, Nanay. At magiging madalas po ang pagkakasalo natin sa pagkain. Hindi po ba mainam ang ganoong buhay, Nanay?